Magsisimula ang kwento natin sa taong 2000. Sugarol na talaga itong bida nating si Ason na halos lahat ng mga sugal ay alam nito. Kilala siya sa kanilang lugar na sobrang maalam sa mga ganitong bagay. Subalit ang problema ay nag-iiba ang kanyang ugali kung sakaling natatalo siya sa sugal. Sapagkat nilulunod niya ang kanyang sarili sa alak at bigla na lang itong nagwawala. Halos ang mga kapitbahay niya ay nagagalit na sa kanya at nayayamot na sa tuwing nalalasing ito. Kasi marami na siyang napeperesyong mga tao sa daan at ang mga taong mahimbing na natutulog sa gabi ay madalas nabubulabog sa kanyang pinaggagawa. Isa na nga rito si Aling Cecil, ang may-ari ng sari-sari store malapit sa kanyang tirahan. Dahil ang utang nito sa kanya ay sobrang haba na. At kapag hindi niya ito pautangin, ay nagwawala ito at sinisira ang kanyang mga paninda. Isang araw, wala pang hilamos si Ason, ay tumungo na siya sa tindahan ni Aling Cecil upang mangutang. Halos ng kanyang mga kapitbahay ay nakatingin lang sa kanya dahil gumawa na naman ito ng eksena noong isang gabi. Dahil natalo na naman ito sa poker sa lamayan na hindi kalayuan sa kanyang tirahan. Aling Cecil, isang kahangang sigarilyo. Bukas ko na lang babayaran, ha? Wika ni Ason na tila wala lang nangyari sa pinaggagawa nito kagabi. Aba, nakailang bukas ka na ba, Ason? Sumusobra ka na. Dahil sa'yo, nagka-leche-leche ang negosyo ko. Huwag ka nang mangutang dito. Baka kung ano pang magawa ko sa'yong babae ka. Pataray na sagot ni Aling Cecil habang matalim ang tingin nito kay Ason. Bakit? Sa tuwing nananalo naman ako sa sabong, binabayaran ko naman yan ng buo. Bakit kasalanan ko na bang natalo ka na naman sa madyong kagabi at sa akin mo binubunton ang galit mo? Sigaw rin ni Ason dahil kasama niya ito kagabi sa lamayan at katulad niya ay natalo din ito. Dahil sa mga sinabi ni Ason ay nagsimula na silang mag-away sa harapan ng tindahan. Nagliparan na ang mga bangko at mesa habang pinagbabato na ito ni Ason sa harapan ng tindahan ni Aling Cecil. Habang hindi naman nagpapatalo si Aling Cecil dahil ang mga binibinta nitong mga dilata ay pinagbabato rin niya sa sabongera habang walang humpay ang kanilang sigawan ng mga masasakit na mga salita. Hanggang sa bigla na lang may umawat sa mga ito na tila hindi natatakot na matamaan ng lumilipad na upuan at mga dilata. Habang pumagitna naman ito sa kanilang harapan, ay nakikiusap na tumigil na silang dalawa. Tama na yan, Aling Cecil at Ason. Hindi ba kayo nahihiya? Tingnan ninyong dalawa. Kayo na lang ang pinagtitinginan ng mga tao. Biglang sigaw ni Lando habang nakadipa ang dalawang kamay para pigilan ang dalawa na tumigil na sa pag-aaway. Putik ka! Bakit ka nakikialam dito? Sawa ka na ba sa buhay mo? Sigaw ni Ason kay Lando habang akma na niya itong susuntukin sa sikmura para umalis na ito sa kanyang harapan dahil nais talaga niyang kalbuhin ang matanda. Subalit nang makalapit na siya kay Lando ay bigla siyang nakaramdam ng matinding kilabot nang makita na niya na nalilisik na ang mga mata nito. Parang gusto siyang kainin ng buhay kapag may ginawa siyang hindi maganda rito. Dahil sa kakaibang pakiramdam na yon na nararamdaman ni Ason ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating Amazona na walang kinakatakutan ay biglang naging Maria Clara na tila naging isang basang sisiyo sa harapan ng binata. Dahil sa nasaksihan naman ng binata na tila nadala niya ito sa pananakot ay bigla siyang napangiti. Subalit hindi nila namalayan na may paparating na palang isang lata ng sardinas na agad naman tumama sa noo ni Ason. Kaya agad din itong nawala ng malay at bumagsak sa lupa. Dahil sa pangyayaring iyon ay agad naman siyang tinulungan ni Lando dahil bumagsak talaga siya sa lupa nang hindi siya nasalo ng binata dahil sa bilis ng pangyayari. Kaya agad din niya itong dinala sa tirahan nito upang malapatan ng pangunahing gamot para bumalik ito sa ulirat. Isa pa ay napansin nito na dumudugo na rin ang noo nito. Habang pinupunasan ng binata
ang noo nitong nasugatan ay bigla namang nagising si Ason. Kaya laking gulat nito dahil nandoon pa rin ang binata sa kanyang harapan habang pinupunasan pa nito ang kanyang noo na nagkaroon ng sugat dahil sa lata ng sardinas na binato sa kanya ni Aling Cecil. "Oh, gising ka na pala," wika ni Lando habang patuloy pa rin siya sa pagpunas sa noo nito na tumigil na sa pagdurugo. Paano ka nakapasok dito sa bahay ko? Paano mo rin nalaman kung saan ako nakatira? Bungad na wika ni Ason nang makita niya na nasa loob na siya ng kanyang bahay. "Bago ko sagutin ang mga tanong mo, ay inumin mo muna itong sabaw na ginawa ko para may masmasan ka naman. At uminom ka na rin ng gamot para kasing nagkaroon ka ng lagnat dahil sa lakas ng pagkabagsak mo kanina." Nakangiting sambit ng binata kay Ason. Sagutin mo ang mga tanong ko. Sino ka? At bakit ka naririto sa loob ng bahay ko? Sigaw muli ni Ason nang may masmasan na siya sa kanyang pagkahilo dahil hindi niya ito kilala kung sino ba ito. "Siya si Lando, anak. Suki ko siya sa palengke. Mabuti na lang at tinulungan ka niya kanina dahil masama talaga ang iyong pagbagsak sa lupa. Bakit mo pa kasi pinatulan si Cecil? Alam mo naman na masahol pa yun sa'yo. Mabuti na lang at hindi ka napuruhan sa noo. Kung hindi, pinaglalamayan ka na rin namin ngayon." Biglang sabat ni Mang Tanying, ang ama ni Ason. Ulang hiyang matandang yun. Parang takot na hindi bayaran. Kung hindi lang dahil sa lalaking to ay kinalbo ko na ang matandang yun. Tignan mo, tay. Gagantihan ko talaga siya. Humanda siya sa akin. Sigaw ni Ason habang inis na inis dahil hindi siya nakaganti kay Aling Cecil at pinahiya pa siya nito sa lahat ng naroroon. "Huwag mo nang palakihin ang gulo, anak. Huwag mo na ring isipin ang mga utang natin sa kanya. Kapag malaki ang kita ko sa pangangahoy ngayong linggo, ay ako na mismo ang magbabayad sa mga utang natin sa kanya. Kung hindi lang sana ako nagkasakit noong isang buwan, ay hindi siguro lalaki ang utang mo sa kanya. Kaya ako na ang bahala sa mga utang natin sa kanya, anak. Ang gawin mo na lang ngayon ay magpahinga ka na lang muna dyan at magpagaling ka para hindi na lumala pa ang iyong sakit." Sambit ni Mang Tanying sa kanyang anak dahil sobrang nag-aalala na siya rito kasi wala na rin itong pahinga para may makain lang silang dalawa. Dahil sa mga sinasabi ng kanyang ama ay sasagutin na sana ito ni Ason ng pasigaw dahil ayaw na ayaw niyang sinasabi ito ng kanyang ama sa kanya. Kasi ang nais lang niya ay magpahinga na lang ito sa bahay at huwag nang magbubuhat ng malalaking kahoy mula sa kagubatan. Kasi nga tumatanda na rin ito at lumalala na rin ang sakit itong tuberculosis kapag natutuyuan ito ng pawis sa kanyang likuran. Ang isa pa rito ay madalas na ring sumasakit ang rayuman nito sa kanyang mga paa, kaya halos hindi na ito nakakalakad. Ngunit hindi iyon nasabi ni Ason sa kanyang ama dahil mayroon silang bisita at hindi pa niya ito kilala. Kaya nanahimik na lang siya at muli niyang pinikit ang kanyang dalawang mata para muling magpahinga. Samantala, ang iniisip naman ni Lando ng oras na yon ay kahanga-hanga ang ugali ni Ason. Kabaliktaran ito sa mga usap-usapan na makasarili itong tao at walang pakialam sa kanyang pamilya. Subalit sa kanyang naririnig at nakikita ngayon ay halatang mahal na mahal nito ang kanyang ama kahit wala itong nasabi na kahit isang salita. Bagkus ay tumalikod na lang ito at palihim na lumuluha dahil sa sobrang awa sa kanyang ama. "Parang seryoso ng pinag-uusapan ninyo dito, Mang Tanying ah. Baka pwede na akong umalis. Parang okay naman na si Ason at hindi naman siya malubhang na pinsala." Sambit ni Lando sa matanda dahil hindi naman siya pinapansin ni Ason dahil lihim itong umiiyak. Sige Lando, maraming salamat sa pagtulong mo sa aking anak. Bumalik ka na lamang dito kung may kailangan ka pang bagakay." Saad naman ng matanda sa binata habang papaalis na ito sa kanilang harapan. Saan mo naman nakilala ang pakialam meron na iyon, itay?
Kung hindi dahil sa kanya ay nakalbo ko na sana si Aling Cecil kanina. Biglang sabat naman ni Ason nang makita niyang wala na roon ang binata. Sa palengke ko siya nakilala, anak. Bumili kasi siya sa akin ng bagakay. Hindi ko nga akalain na papakyawin niya ang isang bungkus nun. Nakangiting sagot ng matanda sa kanyang anak. Anong bagakay? Kahoy ba iyon, Itay? Tanong muli ni Ason kasi ngayon lang din niya narinig ang salitang bagakay. Ang bagakay ay isang uri ng kawayan na pinakamaliit at pinakamalambot na kawayan na may mahahabang internodes. Ginagamit din ito sa paggawa ng sumpit o di kaya pwedeng pangbakod sa face coral. Pero sa pagkakaalam ko sa matatandang kasabihan ay kaya din daw nitong pumatay ng maligno kung hindi man na isang aswang kapag pinatulis ang dulo nito. Sagot muli ng matanda kay Ason. Ngunit bigla siyang napaisip kung saan iyon gagamitin ni Lando kasi marami-rami rin ang nabili nito sa kanya. Alam mo, Itay, nagtataka ako sa taong iyon. Ngayon ko lang siya nakita, pero kilala niya ako. Kilala rin niya si Aling Cecil. Dahil habang inaawat niya kami kanina, ay bigla niyang tinawag ang pangalan naming dalawa. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Pagtatakang tanong muli ni Ason sa kanyang ama. Ay, Ason, walang taga rito sa lugar natin na hindi ka kilala. Pati na kay Cecil, kasi kapwa kayong mga sugarol. Kahit saang sugal nandoon kayong dalawa. Kaya wag ka nang magtaka pa kung kilala ka ng taong yon. Sagot naman ni Mang Tanying habang tumatawa ito ng malakas. Parang tama ka, Itay. Parang iyon nga ang dahilan. Sagot naman ni Ason at nakisabay na rin ito sa pagtawa sa kanyang ama na tila wala lang nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay balik na naman sa pagsusugal si Ason. Laman na naman ito ng sabungan. Subalit tila ba umuusok na ang kanyang ilong sa sobrang galit dahil halos maubos na ang kanyang pera na inutang at hindi pa rin nananalo ang pinupustahan niyang manok. Putik naman, no. Ano ba naman ito? Panalo na matatalo pa. Grabe naman ang malas ko ngayon, no. Sigaw ni Ason dahil kitang-kita niya na mananalo na talaga ang pinustahan niyang manok. Ngunit bigla na lang itong namatay at natalo pa. May sikreto kasing tama ang pinustahan mong manok kaya natalo ito. Hindi mo ba alam kung paano tumingin ng kalendaryo? Lahat ng mga off-color na manok ngayon ay matatalo dahil bilog ang buwan at napakaliwanag nito kagabi. Kaya mas malaki ang tsansa ng mga manok ang mananalo ngayon ay ang mga maliliwanag na kulay, katulad ng pula, lemon at puti. Kung titingnan mo naman sa mga paa ng mga ito, mas maganda pustahan mo ang mga white legs o di kaya mga yellow legs dahil maliwanag ang mga ito. Iyon ang sabi sa akin ng mga matatandang sabongero. Biglang sambit ng isang binata sa likuran nito ng nakangiti. Ikaw na naman. Huwag mo na nga akong turuan kung anong manok ang pupustahan ko. May kalendaryo ka pang nalalaman dyan. Kung ang manok mananalo ay mananalo talaga yan. Kaya huwag kang magpapaniwala sa kasabihan ng mga matatanda. Sigaw ni Ason nang makita niyang muli si Lando sa likuran nito. Sige, ikaw ang bahala. Sagot naman ni Lando habang tinitingnan niya ang mga kulay ng mga manok na pupustahan niya. Teka nga, sinusundan mo ba ako? Biglang sabat ni Ason dahil nararamdaman niya na tila sinusundan talaga siya nito. Hoy, huwag kang pilingira dyan, madam. Nauna ako sa'yo rito sa taas. Bago ka pa nakarating dito, ay nandito na ako. Isa pa, bakit naman kita susundan? Baka iniisip mong may gusto ako sa'yo, no? Huwag kang mag-ambisyon ng gising, madam. Ang edad pa lang natin ay ang layo na eh. Siguro nasa lampas 30 ka na kasi ang lakas mong uminom ng alak. Nakangiting sambit ni Lando para inisin nito ang babae kasi akala nito ay sinusundan niya ito. Wow naman, nagsalita ang bata. Sa tingin ko nga sa'yo ay nasa 50 ka na.
Ganti naman ni Ason na nagpatawa sa lahat ng mga naroroon dahil bigla itong sumigaw sa sobrang galit niya kay Lando. Umuwi na lang kayo. Dito pa kayo mag-aaway sa loob ng sabungan eh. Sigaw naman ng isang sugarol na tila nauumay na sa dalawa. Dahil sa napahiya ang dalawa ay tumahimik na lang sila at kanya-kanya na silang sumugal sa mga kursunada nilang mga manok. Hanggang sa naubos na nga ang perang inutang ni Ason, kaya pinagpapawisan na siya ng malagkit kung paano niya ito mababawi. Naubos na ang lahat, kahit na pamasahin niya ay wala na talagang natira. Ay, salamat. Panalo na naman. Iba na talaga kapag may alam ka sa ganitong sugal. Laging panalo ang manok na susugalan mo. Gwapo, pautang naman dyan no. Para makabawi naman ako. Naubusan na kasi ako eh. Tawag ni Ason sa mahinang boses kay Lando dahil nahihiya itong marinig ng iba kasi kanina lang ay inaaway niya ito. Ano yun? Pwede pakilakas. Mahina na kasi ang pandinig ko eh. Pangangantsaw muli ni Lando dahil hindi ito naniniwala sa kanya kanina. Kaya natalo ito at naubusan ng pera. Pautang naman dyan no. Kahit 2,000 lang. Makabawi man lang kahit kalahati sa mga napatalo ko. Wika ni Ason na tila isang anghel na nagmamakaawa sa binata. Ah, iyon lang ba? Kung nais mo talagang makabawi, ay sabayan mo ang pupustahan kong manok para manalo ka na rin. Ayaw mo kasing maniwala sa akin eh. Yan tuloy, wali ka na arep. Nakangiting sagot ni Lando habang iniaabot nito sa kamay ng dalaga ang 2,000 na uutangin nito. Dahil sa sobrang saya ay bigla na lang hinalikan ni Ason ang pisngi ng binata na kinagulat naman ito dahil hindi nito inaasahan ang ginawa ni Ason sa kanya. Kaya biglang nagtama ang kanilang mga mata dahil pati si Ason ay nagulat din sa kanyang ginawa. Ay nako, kanina parang mga aso't pusa itong dalawa. Subalit ngayon ay parang mga lovebirds na naglalambingan sa kanilang hawla. Nakakaumay talagang pagmasdan ang ganitong pangyayari dito sa loob ng sabungan. Biglang sambit ng isang sabungerong katabi nilang dalawa dahil nakatingin at nakikinig lang ito sa kanilang dalawa kanina pa. Tumahimik ka dyan. Baka gusto mong pasabugin ko yung nguso mo. Sabat naman ni Ason sa lalaki dahil malaki na ang talo niya rito kasi sinabayan nito ang pinupustahan ni Lando at siya ang laging kasugalan nito. Tama na yan at sumugal na lang tayo. Baka malasim pa tayo sa pag-aaway ninyong dalawa dyan eh. Biglang sabat naman ni Lando upang maputol na ang kahihiyang ginawa na naman ni Ason nang bigla siya nitong hinalikan sa pisngi. Kaya tumahimik na nga ang dalawa at sinabayan na lang nila ang mga sinusugalan na manok ni Lando. Doon ay tuloy-tuloy na ang kanilang panalo kaya hindi mawari ang kanilang saya. Pati si Ason ay sumasayaw na sa kanyang kinauupuan at ang katabi nilang lalaki na nagmamasid lang sa kanila kanina ay panay na ng order ng alak dahil sa sobrang saya nito sa laki ng kanyang panalo na pati si Ason at si Lando ay nililibre na niya ng alak. Dahil sa sobrang saya ng tatlo ay hindi na nila namalayan na marami na pala ang kanilang nainom na alak. Kaya bago pa magsarado ang sabungan ay pagiwang-giwang na si Ason. Kaya inalalayan na lang ito ni Lando pauwi sa kanyang tirahan. Subalit habang binababa na ni Lando si Ason sa sopa ay bigla siya nitong niyakap na ikinagulat niya ng gusto. Kaya inaalis niya ang kamay nito sa kanyang bewang dahil malapit na mag-abot ang kanilang mga labi habang pilit siya nitong niyayakap ng mahigpit. Hoy, ano bang nangyayari sa iyong babae ka? Bitawan mo nga ako. Sambit ni Lando habang nagtataka ito dahil bigla na lang itong naging malambing sa kanya. Kahit anong gawin ni Lando ay ayaw talagang alisin ni Ason ang pagkakahawak sa kanya. Hanggang dumating na nga ang hindi inaasahang pangyayari dahil biglang naglapat ang kanilang mga labi. Dahil sa epekto ng alak ay nagpaubayan na lang si Lando kung ano man ang mangyayari sa kanilang dalawa ng gabing iyon. Hanggang sa dumating na nga ang inaasahan nilang dalawa na mangyari.
Nagsanib sila ng puwersa patungo sa rurok ng kaligayahan. At sa huli, bumigay na nga ang kanilang mga katawan sa sobrang kapaguran. Kaya natulog silang dalawa na hindi alintana kung ano paman ang mangyayari sa kanilang dalawa kinabukasan. Putik. Putik talaga. Anong nangyari kagabi sa amin ng lalaking to? Bakit kami nakahubad pareho? Walang hiya talaga. Nawala na naman ako sa sarili ko kagabi. Sambit ni Ason sa kanyang sarili habang patuloy niyang kinakamot ang kanyang buhok kahit hindi naman ito makate. Ito kasi ang sakit ni Ason kapag nalalasing siya ng sobra. Kung hindi siya nagwawala, ay nawawala siya sa kanyang sarili at kung sino-sino na lang ang kanyang niyayakap at hinahalikan. Subalit ngayon lang nangyaring may nakakuha ng kanyang pagkabiren at ang kinaiinisan pa niya ay hindi pa niya ito kilala ng lubusan. Patawarin mo ako, Ason, kung may nangyari sa ating dalawa kagabi. Patawad kung kinuha ko ang pagkababae mo na kahit tagal mong iniingatan. Hindi ko talaga akalain na sa ganyang edad mo ay wala pang lalaking nakakuha sa'yo. Sana mapatawad mo ko sa aking kapangasan. Biglang sambit ni Lando habang nakahiga pa rin siya na tila nakukonsensya sa kanyang nagawa. Anong patawad? Walang hiya ka. Ginamit mo ang kalasingan ko para makuha mo ang gusto mo at dito pa sa sarili kong bahay. Isusumbong kita kay Itay para mahati ang katawan mo ng kanyang tabak. Biglang sigaw naman ni Ason dahil wala talaga siyang maalala kung anong nangyari kagabi sa sobrang kalasingan niya. Kaya hindi niya alam na siya talagang may kasalanan kung bakit may nangyari sa kanila ni Lando. Pananagutan ko naman kung anong nangyari sa atin. Anong gusto mo? Magpakasal na tayo kaagad? Sagot naman ni Lando habang iniisip nito kung gaano katalim ang tabak ni Mang Tanyeng. Bukas na bukas din, bakasalan mo ako. Kung hindi mo yan gagawin, ay susubok talaga kita kay Itay. Mangiyak-ngiyak na wika ni Ason dahil nawala na ang kanyang iniingatan na sa magiging asawa sana niya iyon unang ibibigay pagkatapos niyang ikasal. Kaya wala nang nagawa si Lando kung hindi pakasalan si Ason. Ngunit hindi niya kasama ang kanyang mga magulang na pinagtataka naman ni Mang Tanyeng at ni Ason dahil hindi ito sumipot sa kanilang kasal. Subalit hindi na ito tinanong pa ni Mang Tanyeng at ni Ason. Baka may personal na alitan ang mga ito at baka mag-iba rin ang ugali ni Lando kung pipilitin nila itong itanong kung saan ang mga ito. Pagkatapos ng kasal ay nagsama na si Lando at si Ason sa iisang bahay. Ngunit ng gabing iyon ay oras na sana ng kanilang honeymoon ay walang kibo si Lando na tila parang wala lang nangyaring kasal. Dahil nakahiga lang ito at nakapikit ang dalawang mata upang magpahinga. Kaya nagtataka si Ason kung bakit ganoon ang reaksyon ni Lando. Iba ito sa mga lalaking bagong kasal na sabik makaisa sa kanilang asawa. Subalit ito ay tila naghihintay lang kung ano ang gagawin niya at kung magpapaubaya ba siya rito o hindi. Sabihin mo nga ang totoo, Lando. Ako ang may kasalanan sa ating dalawa kung bakit may nangyari sa atin ng gabing iyon, hindi ba? Seryosong tanong ni Ason habang nakaupo ito sa kama. Bakit mo naman tinatanong yan? Ang importante ngayon ay kasal na tayo at napanagutan na kita. Sagot naman ni Lando nang nakangiti. Dahil sa sagot ni Lando ay biglang napaiyak si Ason dahil alam niyang siya nga talaga ang may kasalanan kung bakit iyon nangyari. Subalit napasubo ang lalaking ito. Napakasalan siya upang matakpan lang ang kahihiyang mangyayari sa kanya at sa pananakot niya rito na ipapatay niya ito sa kanyang ama kung sakaling hindi siya nito papakasalan. Tatawarin mo ako dahil sa akin ay kinasal ka ng wala sa oras. Wika ni Ason na nakukonsensya sa kanyang pinaggagawa. Pagkasambit ni Ason ng katagang yan ay bigla siyang niyakap ni Lando ng mahigpit. Hinalikan din siya nito sa leeg upang iparamdam dito na hindi siya nagsisisi sa nangyari dahil ginusto din niya itong mangyari.
Alam mo ba na katagal kong pinangarap na mangyari to? Simula nang makita kita sa sabungan ay napaibig mo na ako. Naalala mo bang sinabi mo sa akin noon kung bakit sinusundan kita? Totoo yun, lagi kitang sinusundan kahit saan ka magpunta. Sa lamayan, sa karera ng kabayo, pati sa madyungan. Kahit saang sugalan ay nandoon ako nakamasid sa iyo ng palihim. Dahil ayoko na may mangyari sa iyong masama. Nakangiting sambit ni Lando sa kanyang asawa na ngayon. Sabi ko na nga ba obsessed ka sa kagandahan ko. Napapansin na kita dati pa, pero hindi lang kita pinapansin kasi ang akala ko ay hindi ka mapagkakatiwalaan. Nakangiting sagot naman ni Ason dahil hindi niya akalain na may gwapong lalaki na maghahabol sa kanya dahil sa pagiging sugarol niya. Anong sabi mo sa gwapo kong ito? Wika naman ni Lando, sabay halik niya sa labi ni Ason na may kasamang pagmamahal. Iyon na nga ang dahilan kaya hindi ka mapagkakatiwalaan kasi naman sobrang gwapo mo. Sagot naman ni Ason at pinatulan naman niya ang mainit na halik ng kanyang asawa. Hanggang sa dumating na nga sila sa mainit na eksena na halos masira na ang kanilang kama sa sobrang sarap ng kanilang nararamdaman patungo sa rurok ng kaligayahan. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan na ganoon lagi ang eksena hanggang sa makabuo na sila ng kanilang anak na hindi nila nalalaman. Nagulat na lang si Ason nang nandoon siya sa sabungan dahil may matandang babae roon na nakatingin sa kanya na halos sinuhubaran na siya nito sa pagkakatitig sa kanya. Sandali lang tanda, napapansin ko kanina ka pa nakatitig sa akin Nandoon naman ang mga manok na naglalaban. Bakit ka sa akin nakatingin? May problema ka ba sa akin? Sita ni Ason sa matandang babae na nakatingin sa kanya ng masama. Hindi ko akalain na makakabuo ang tampalasan na iyon ng isang binhi na mas malakas pa sa kanilang lahi. Amoy ng amoy ko kasi ang kanyang espiritu na umaapoy sa sobrang lakas na kahit hindi pa ito tuluyang nabubuo. Sambit naman ng matanda habang paalis na ito sa kanyang kinatatayuan na hindi man lang pinansin si Ason na sumita sa kanya. Baliw na matanda, hindi man lang ako pinansin. Sambit ni Ason sa kanyang sarili nang makita niyang matandang babae na nakalayo na ito sa kanya. Pagkatapos ng tagpong iyon ay hindi na iyon pinansin ni Ason at nagpatuloy na siya sa kanyang pagsusugal at halos ang tayaan niyang mga manok ay nananalo. Kaya lihim siyang nakangiti dahil totoo nga ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa patungkol sa kalendaryo. Kaya nagtuloy-tuloy ang kanyang panalo. Pagkatapos noon ay agad na siyang umuwi ng bahay para ipagluto ang kanyang asawa ng kanilang kakainin. Dahil ito ang kapalit upang pabayaan siya nito sa kanyang pagsusugal. Subalit hindi na tulad ng dati na inuumaga siya sa sugalan dahil sa may obligasyon na siyang ginagampanan. At habang nagluluto siya ay biglang sumakit ang kanyang tiyan nang hindi niya alam kung anong dahilan. Bigla rin siyang sumuka ng kakaibang likido na hindi niya mawari kung ano. Mayroon din itong kakaibang amoy na tila nabubulok na bangkay habang lumalabas ito sa kanyang bunganga. Hanggang sa namilipit na nga siya sa sobrang sakit na halos hindi na siya makahinga. At hindi kalaunan, nawala na nga siya ng malay. Mabuti na lang at dumating na si Lando pagkatapos niyang mawala ng malay. At kaagad siya nitong pinainom ng malasagradong lana na gawa sa niyog na walang mata. Alam kasi ni Lando na nausog ito ng kakaibang nilalang habang nakatingin ito sa tiyan ng kanyang asawa. Pero sigurado siyang tumatalab lang ang malakas na usog ng mga ito kapag buntis ang kanilang biktima. Tama ka sa iniisip mo, anak. Buntis nga ang asawa mo. Ang mortal nating mga kalaban na mga manananggal ay natagpuan ka na nila. Sigurado akong gagantihan ka nila dahil sa daming pinatay mong mga kalahin nila. Kaya alagaan mong mabuti ang iyong asawa.
dahil alam kong nararamdaman at naaamoy na nila ang dugo mong nananalaytay sa sinapupunan ng iyong asawa. Biglang sabat ng ama ni Lando na nakatalokbong ng kumot sa buong katawan nito upang hindi makita ang kanyang buong katawan. Bago pa nila masaktan ang mag-ina ko, ay ako na mismo maghahanap sa kanila. Hindi ko papayagan na muling mangyari sa mag-ina ko ang nangyari kay nanay, na wala tayong nagawa kung hindi panuurin lang siyang namamatay ng dahan-dahan sa ating harapan. Sambit naman ni Lando habang nakatikom ang kanyang dalawang kamao sa sobrang galit dahil sa ginawa ng mga ito sa kanyang mag-ina. Babalik ka na sa pagiging antingero mo upang pumatay ng mga aswang at ibang nilalang na naghasik ng lagim sa mundong ito. Akala ko ba ay magbabagong buhay ka na nung makilala mo itong asawa mo? Sayang naman ang ilang taon na naging normal ang buhay mo kung babalikan mo pa ang dating magulong buhay mo bilang isang antingero. Pwede naman na lumayo na lang kayo sa lugar na ito para mamuhay ng tahimik katulad ng ginawa mo noon. Mahabang salaysay ng ama ni Lando dahil nasisihan na siya sa bagong buhay ng kanyang anak ngayon. Kahit saan ako magpunta, ama, ay mahahanap at mahahanap pa rin nila ako. Hindi na siguro magiging normal ang buhay ko kapag nanatili pa rin silang buhay sa mundong ito. Kaya ako na mismo ang hahanap sa kanila ngayon para wakasan na ang kanilang kasamaan. Seryosong sambit ni Lando sa kanyang ama habang hinahanda na nito ang kanyang mga sandata upang tugisin ang mga aswang na nagpapahirap sa kanyang asawa. Kinabukasan ay nagising na si Ason at nawala na ang sobrang sakit ng kanyang tiyan. Nawala na rin ang kanyang pagsusuka, subalit nagtataka siya kasi wala sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Nasanay na kasi siya na sa tuwing minumulat niya ang kanyang dalawang mata sa umaga ay ang gwapo niyang asawa ang kanyang nakikita. Ngunit hindi niya ito nakita pagkagising niya. Bagkus ang isang boteng lana ang nakita niya na may nakasulat na gamitin niya ito sa tuwing matutulog siya sa gabi at bago siya lumabas ng kanilang bahay. Kaya nagtataka siya kung anong ibig sabihin ng sulat na yon. Subalit hindi niya iyon pinansin kasi ang nasa isipan niya ay baka umalis lang saglit ang kanyang asawa at babalik din ito kaagad. Kaya nagluto siya ng kanilang kakainin dahil iyon ang routine ng buhay nila ni Lando araw-araw bago sila pumunta sa kanilang mga destinasyon. Subalit nakalipas na ang ilang oras ay hindi pa rin bumabalik si Lando. Kaya hindi na umalis si Ason papuntang Sugalan kasi hihintayin na lang niya ang kanyang asawa sa kanilang bahay para pagalitan lang ito kasi anong oras na hindi pa rin ito umuwi. Subalit lumipas na ang ilang araw, ilang linggo at magtatatlong buwan na ay hindi pa rin nakakauwi si Lando. Nalaman na rin ni Ason na buntis siya kaya gustong gusto na ni Ason makita ang kanyang asawa kasi nais niyang ibalita rito na nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Anak, magpahinga ka naman. Ilang buwan ka nang naghahanap kay Lando. Kahit saang lugar ay napuntahan mo na rin. At lahat ng police station ay natanungan mo na rin. Subalit pati sila ay walang balita sa iyong asawa kung buhay pa ba ito o patay na. Anak, buntis ka ngayon. Kailangan mo magpahinga para sa magiging anak mo. Akala mo ba na magiging masaya si Lando kapag nakita kanyang nahihirapan? Alam kong may dahilan si Lando kung bakit siya umalis nang walang paalam sa'yo. Alam ko, anak, na mahal ka ni Lando. Kaya sana mahalin mo rin ang sarili mo at sa magiging anak ninyong dalawa. Mahabang salaysay ni Mang Tanying sa kanyang anak. Kasi maski siya ay nahihirapan na rin na ganyan ang sitwasyon ng kanyang anak na babae. Alam ko, itay, na kailangan ako ni Lando ngayon. Nararamdaman kong buhay pa siya at sobra siyang nahihirapan. Lagi niyang sinasabi sa akin mula sa aking panaginip na umalis na ako sa lugar na ito at iligtas ko ang magiging anak namin. Subalit hindi ko iyon maintindihan kung ano ang kanyang ibig sabihin.
Pero hindi ko iyon gagawin dahil hihintayin ko ang kanyang pagbabalik. Nais ko siyang makasama habang buhay, Itay. Kaya tulungan mo akong hanapin ang asawa ko, Itay. Maawa ka. Sambit naman ni Ason na hindi na matigil ang kanyang pag-iyak nang makita niya ang kanyang ama na nag-aalala na rin sa kanya. At habang umiiyak si Ason, ay nakamasid naman sa kanilang likuran ang ama ni Lando, na tila ba naaawa na rin ito sa kanyang manugang sa kakahanap sa kanyang anak. Halos wala na rin siyang pahinga sa pagpuprotekta niya rito dahil ilang beses na rin itong inatake ng mga manananggal upang kitilin ang kanyang buhay. Mabuti na lang sa tuwing umaatake ang mga ito ay nandoon siya sa paligid, kaya madalas siyang nakakapatay ng mga manananggal. Subalit iniisip niya pa rin kung bakit ang umaatake sa kanyang manugang ay ang mga bagong yanggaw na mga manananggal. Kaya iniisip niya na baka nagpaparami ang mga ito dahil sa muling pagbabalik ng kanilang reyna. Doon niya napagtanto na baka napaslang na ang kanyang anak o naging bihag na ng mga ito dahil ilang buwan na ang nakalipas ay hindi pa rin ito nakakauwi. Kaya naiisip niya na bibihagin na lang niya ang isang manananggal kung sakaling sasalakayin nito muli ang kanyang manugang, dahil nais niyang malaman kung nasaan talaga ang kanyang anak na si Lando. Makalipas ang ilang oras ay lumisa na rin sa lugar na iyon si Ason at si Mang Tanying. Subalit bigla na lang nahilo si Ason na tila ba umiikot ang kanyang buong paligid. Kaya nagmamadali ang matanda na dalhin ito sa kanilang bahay upang tulungan ito. Alam nito na nasobrahan na ito sa pagod, kaya nangyayari ito sa kanyang anak, lalo pat nagdadalang tao ito. Itay, nasusuka ako. Tulungan mo akong dalhin ako sa banyo. Sambit ni Ason sa kanyang ama habang pinipilit itong tumayo para hindi siya masuka sa kanyang hinihigaan. Kaya nagmamadali naman ang matanda na alalayan ang kanyang anak. Subalit laking gulat niya nang mahawakan niya ito dahil bigla na lang itong sumuka ng kakaibang likido na may masangsang na amoy na tila sa isang bangkay. Ano itong sinusuka mo, anak? Ano ba ang kinain mo at ganito ito kabaho? Pagtatakang tanong ni Mang Tanying sa kanyang anak dahil ngayon niya lang nakita at naamoy ang ganoong suka ng isang tao. Nasaan ang malasagradong lana na iniwan sa iyo ni Lando? Biglang sabat ng ama ni Lando sa harapan ng pintong nakabukas. Sino ka? Bakit ka naririto? Ano ang kailangan mo sa amin ng anak ko? Pabiglang tanong ni Mang Tanying sa estranghero na nakabalot ng kumot sa katawan. Magmadali ka at ipainom sa iyong anak ang malasagradong lana na iniwan sa kanya ni Lando bago pa maging huli ang lahat. Sigaw naman ng ama ni Lando dahil naiirita na ito sa ipinapakita sa kanya ni Mang Tanying dahil hinugot pa nito ang kanyang itak sa kanyang tagiliran. Dahil sa narinig ni Ason sa estranghero ay kinuha niya kaagad sa kanyang aparador ang buti ng lana na iniwan sa kanya ni Lando kahit nahihirapan pa siyang maglakad. Pagkakuha niya sa buti ng lana ay agad naman niya itong tinungga na kinabigla ni Mang Tanying dahil hindi niya alam kung ano ito at baka makakasama ito sa sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang anak. Anak, bakit mo iniinom yan? Hindi mo ba alam baka makakasama yan sa sanggol na nasa iyong sinapupunan? Patarantang tanong ni Mang Tanying sa kanyang anak, kasabay ng pagkuha nito ng buti ng lana sa kamay nito. Huwag ka mag-alala, kung mahal mo ang iyong magiging apo ay mas sobrang mahal ko yan. At hindi ako makapapayag na hindi niya masisilayan ang ganda ng mundo. Muling sambit ng ama ni Lando. Sino po kayo? Bakit kayo nakabalot ng kumot at panyo? At paano po ninyo nakilala ang aking asawa? Biglang tanong ni Ason nang may masmasa ng sakit na kanyang nararamdaman. Ako nga pala si Aragon, ang ama ni Lando. Sagot naman ito sabay kuha ng makapal na kumot sa katawan nitong nakabalot. Halos nanlaki naman ang mata ng dalawa nang makita nila ang kabuuan na anyo ng ama ni Lando. Dahil isa itong engkanto
na may asul na mata at matutulis na tenga. Kaya nagtataka ang mga ito kung paano ito naging ama ni Lando. Inormal naman na tao si Lando sa pagkakakilala nila. Ay sus, Ginoo ko! Isa kang engkanto! Patarantang sambit ni Mang Tanying nang masilayan niya ang anyo nito. Kaya agad din niyang nabitawan ng kanyang tabak sa sobrang takot. Tama ka, isa nga akong engkanto. Subalit ang ina ni Lando ay isang tao. Nagmana siya rito, kaya naging normal siyang tao sa panlabas na kanyang anyo. Subalit may dugo pa rin siyang pagkaengkanto, sapagkat nananalitay pa rin sa kanyang pagkatao ang dugo ko bilang isang engkanto. Katulad din ng mga magiging anak ninyong dalawa na itinakda para isilang bilang isang hybrid o tinatawag nilang engkantao. Salaysay ni Aragon sa dalawa para maintindihan nila kung anong relasyon nito kay Lando. Nasaan po si Lando? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakauwi dito sa bahay namin? Muling tanong ni Asun na may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ang alam ko lang ay tutugisin niya ang lahat ng mga manananggal na gustong manakit sa'yo dahil dyan sa magiging anak ninyo. Naiwan lang ako dito para proteksyonan ka sa kanila. Kasi alam ni Lando na hindi siya titigilan ng mga ito dahil sa sobrang daming pinatay niyang mga kaore nila. Kaya pati ako ay nag-aalala na rin kasi ilang buwan na ang nakalipas ay hindi pa rin siya nakakabalik. Sagot naman ito kay Ason na kinabigla nila dahil hindi nila alam na ganoong tao palang naging asawa niya. Manananggal, narinig ko na rin yan sa mga kakilala ko. Dahil matatagpuan daw ang pugad ng mga ito sa Sitio Alegria. Subalit walang nakakaalam kung saan ang daan papunta roon. Nababalot daw ang lugar na yon ng malakas na mahika. Kaya kahit sino ay hindi daw makakapasok sa lugar na yon kapag walang pahintulot o nag-imbita sa iyo na taga roon para makapasok ka sa kanilang baryo. Biglang sambit naman ni Mang Tanying nang marinig niya ang mga manananggal sa ama ni Lando. Hindi na yun problema kung yun lang pala ang paraan para makapasok sa lugar na yon. Sambit naman ni Aragon, sabay bukas nito ng bintana sa likod bahay nila. Doon ay bumungad sa labas ng bintana ang isang matandang babae na nanilisik ang mga mata na nakikinig sa kanilang usapan kanina pa. Kaya bigla na namang nagulat ang dalawa kasi paano nakapasok ang matandang babae doon sa likod bahay nila na hindi man lang dumaan sa loob ng kanilang bahay. Doon lang ang daanan papunta sa likod ng kanilang bahay dahil sa nagtataasang pader ng pabrika. Siya ang matandang babae sa loob ng sabungan na nakita ko bago ako unang sinakita ng tiyan at nawala ng malay. Sigaw ni Ason nang makita niyang matandang babae na nanilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya.